Sa 48 taong paghihintay, may nagbabalik sa bayan ng Kabukay. Halos 5 dekada na ang nakaraan sa munting kapilya ng Barangay Salyan, Abukay, Bataan, isang imahe ng santo ang nawala sa simbahang ikinalalagakan. 48 years ago, noong 1978, December 28, nawala yung imahen ni Apo Antin. Si St. Peter of Verona o mas kilala bilang Apo Antin ng mga deboto ay isang Italianong pari na ipinanganak noong ika-13 siglo. Ngunit hindi gaya ng ibang santo, si Apo Antin ay may kakaibang imahe. Kapansin-pansin sa santo ang taga sa ulo at punyal sa dibdib na nagpaligo rito ng dugong mistulang tumutulo sa mukha ng imahe. Ayon sa simbahan, ipinapatay ng isang Gnostikong kilusan ng mga Kristiyano si Apo Antin dahil sa kanyang tuwirang paglaban sa mga erehiya at ang impluwensya ng kanyang pangaral sa salita ng Diyos. Mula rito, nag-isip ng ibang paraan ang mga erehe para pahintuin si Apo Antin. Sinadya na tagain si San Pedro sa ulo habang nagdarasal ito. Ngunit sa kabila ng pagdaloy ng dugo mula sa pagkakataga, ay patuloy pa rin ang pagdarasal ni Apo Antin. Isinulat nito gamit ang dugong tumutulo mula sa ulo ang mga katagang Credo in Unum Deum na nangangahulugang sumasampalataya ako sa iisang Diyos. Kalaunan, dahil sa katapatan nito at pagtindig sa ipinaglalaban, ay idineklara siyang santo ng simbahang Katolika. Inilalabas siya, pinoposisyon siya. Ipinapaliguan namin siya doon sa Taguling kasi yung Taguling noon malakas. Ngayon, mula nung wala siya, wala na, hindi na namin siya inaano. Kasi pagka minsan, hindi umuulan. Yung hinihingi ng mga magsataka, ilabas siya, papaliguan doon. Hindi pa napapaliguan siya, umuulan na. Yung kapirasong bukid na ibinigay ng mahal na Panginoon, tsaka ni Santo Dum ni Apo Antin, siya ko lang kinakainaing magkaanak. Ala akong sinasabing malungkot na yan. Ang ibinigay niya sa akin, talagang ibinuhay ko sa mga pamangking ko. Naiwan ang kapatid ko sa akin. Pero si Apo Antin na matagal nang pinapangalagaan ng Barangay Salyan, halos 5 dekada na ang nakararaan, ay nawala sa kanyang simbahan. 48 years ago, noong 1978, December 28, nawala yung imahen ni Apo Antin. Ang pagkawala niya, ayon sa mga kwento na hiniram daw siya ng isang mamamayan sa isa sa mga bayan dito sa Bataan. Hiniram siya sa Teniente del Barrio nung panahon na yon, o yung tinatawag nating kapitan sa panahon ngayon. At nung hiramin siya, ilang araw hindi siya nasasoli, kaya yung mga tagasalian, hinanap siya. Pinuntahan yun ng hiram. Sinabi nun ng hiram na wala na daw sa kanya. Hindi na natin alam kung ano pa yung istorya sa likod nun. Pero yung mga tao dito, hindi tumigil ng paghahanap. Hanggang sa huling bahagi ng 1990s, naghahanap pa rin sila sa anumang lead na naririnig nila patungkol sa pagkawala ng kanilang patron. Kaya sinubukan nila maghanap sa Nueva Vizcaya, sa Quezon, at hindi naging mabungay yung paghahanap nila kasi lahat ng mga naituro sa kanilang lugar, wala naman silang natagpuan doon. Kaya nung mawala yun, sumasak dito, nagtanong ako doon sa kapitbahay ng matanda. Sabi ko, ba't anong ingay ho dyan? Sabi ko gano'n. Nawawalay kasi Apo Antin. Sabi ko, ho? Sabi ko nga gano'n. Di ba't ako ano nangyari? Ang sabi nila, hiniram daw si Apo Antin, kaya lang ininagay sa sako. Sabi ko, ba't gano'n ininagay sa sako? Sabi ko gano'n. Pwede naman kako nilabihisan yun sa labas. Kaya lang nung sabi ko nga gano'n, nakakalungkot naman kako yung pagkawala niya. Tila panibagong milagro ang binigay ni Apo Antin sa mga deboto nang isang araw ay muling maaninag ang imahe nito. Isa sa mga kaibigan namin, si Sebastian Baluyot, taong 2022, isa sa mga kaugalian niya sa kanyang Facebook account ay mag-post ng
iba't ibang mga makalumang litrato na may kinalaman sa simbahan, lalo na tungkol sa kung may kapistahan sa araw na yon. At isa sa mga na-post niya ay yung nahanap niya at nahiram niya na lumang larawan ni Apo Antin. Nagsikap kami na alamin nitong mga nakaraan kung meron pa nagtataglay nung talagang malinaw na lumang larawan niya. Pero unfortunately, yun lang talaga. At yung larawan na yun, kung makikita niyo yung original, halos puti na. Isa sa mga nakakita ng post na yun, na hindi taga-Bataan, ay nagsabi na parang nakita niya na yon sa isang lugar. So dahil yun ay haka-haka lamang, yun ay palagay lamang niya, so gumawa siya ng paraan para makumpirma, maalala kung saan niyang lugar nakita yung imahe na yun, nakahawig nung ipinost na larawan. At yun na nga, natagpuan niya kung saan niya, naalala niya kung saan niya huling nakita ito. Siguro talagang pagkakataon nga naman talaga. Kasi yung nangangalagang kasalukuyan ng imahen ay talagang may puso din sa simbahan. May pananampalatayang malalim din at may pagdidebosyon din. Kaya nung nalaman niya yung istorya tungkol sa pagkawala ng imahe na ito, talagang nahipo rin yung kanyang puso. At kahit na masasabi natin na isa daw ito sa pinakamaganda niyang imahen na nasa kanyang pangangalaga, pero dahil sa kanyang malalim na pananampalataya at debosyon na nauunawaan niya kung gaano kahalaga sa mga tunay na deboto yung pisikal na representasyon o larawan ng kanilang minamahal na patron, kaya buong puso niya na nagdesisyon na ibalik ang imahe. Isa ang salyan sa pinakaunang baryo na naitatag sa bayan ng Abukay. Ayon sa mga tala ng mga paring Kastila, noong 1819 pa lang ay isa na itong ganap na baryo kung saan ang mga Dominicanong praile ang nagtatag ng kanilang kapilya. Matapos ang 207 taon, nanatiling buhay at matatag ang pananalig ng mga deboto sa naturang santo. Dito sa Salian, talagang malalim yung debosyon sa pananampalataya nila sa Diyos na ipinapakita nila sa debosyon sa kanilang patron. Kaya meron silang napasimulan dito na pangrelihiyosong ritual na sayaw na tinatawag nating Sambalikatungtong. At yung Sambalikatungtong, bago pa man siya mawala, talagang mga bata pa yung mga matatanda na mga magulang ng mga matatanda ngayon. Ikinukwento na nila na kinamulatan na nila to. At dito sa Sambalikatungtong, ito ay pinangungunahan ng mga kalalakihan na nagsasayaw at may hawak na itak at panangga at nagtatagaan sila. Iba't iba din yung kwentong umikot dun sa kung bakit ginagawa nila itong sambali ng katuntong. Pero isa lang yung malinaw sa kanila mula sa mga pagtatanong ko dun sa mga mismong nagsasambali. Kaya nila ginagawa ito ay dahil ito'y pamamaraan nila para parangalan yung kanilang minamahal na patron, si Apo Antin. Kaya sa karawan niya ng patron na imahe namin na si San Pedro Martir de Verona, kahit nung mawala siya, tuloy-tuloy ang aming tradisyon tuwing kapistahan niya. Ginaganap namin talaga yan. Kumbaga, Kristiyano at Mauro to, naglalaban na talaga sila. Kasi nakagista na namin ganyan eh. Yung pagpito, pagyuko, kasi pagyuko yan, kinikisig itak na ganyan, sabay-sabay yun dapat. At saka yung pagsasaludo ka, pag ikot noon, sabay-sabay kayong yuyuko din. Tatanggalin niyo itong sombrero. Ang mga deboto sa Abukay hindi maitago ang pagkagalak sa pagbabalik ng imahe ng kanilang patron. Kanya-kanyang debosyon at panalangin ng bitbit sa muling pagkakita sa matagal na nawalang patron. Kaya itong pagdating niya, masayang-masaya kami dahil dumating na siya. Masaya kami. Hindi lang kami, buong kabarangay namin, masaya. Dahil nga, naudot lang pag-uwi yan. Dapat December 28, na-schedule yan ng pag-uwi. Eh, nauntol. Ito, ngayon nga lang matutuloy. Viva Apo Antin! Viva San Pedro de Verona! Mabuhay Apo Antin! Sa hinaba-haba ng pagkawalay ng imahen sa kapilya ng Salyan, hindi nawala
ang panata ng mga deboto nito. Gaya ng isinasabuhay ni Apo Antin, ang katapatan ay isang debosyon. Alam nyo, tingin ko, itong karanasan na ito ng paghihintay, yung karanasan na ito ng paghahangad na makita yung minamahal nilang patron, ay sumasalamin din sa karanasan natin bilang tao. Yung karanasan natin sa puso natin na malaman yung kahulugan ng buhay natin. Yung karanasan natin sa puso natin na naghahangad tayo na makilala, makita yung ating Diyos. At yung karanasan na ito ay sumasalamin sa karanasan natin dahil isa ring paghihintay sa pagkakataon na tayo muling makakapiling ng Diyos. At sa ngayon, masasabi ko, bukod sa pagiging makasaysayan, napaka-makahulugan ito sa ating pananampalataya dahil yung pagbalik sa tahanan, yung pag-uwi ni Apo Antin sa kanyang tunay na tahanan ay sumasalamin sa paghahangad natin na sana tayo rin sa paglalakbay, sa katapusan ng ating paglalakbay, makauwi din tayo sa ating tunay na tahanan kung saan naghihintay sa atin ang ating Ama sa Langit. Kaya sana patuloy na mapalalim ng mga taga-barangay Salian yung karanasan na to para sa kanila, yung karanasan ng mahabang paghihintay, pero sa kalaunan, sa dulo, nakamit din yung muling pagbalik at pag-uwi sa tahanan. Patunay lang na kagaya ng istorya ni Apo Antin, tunay na mararamdaman nating lahat na tayo ay parte rin ng misyong sinimulan ng patron. Ang ipaglaban ng nararapat sa kabila ng pagdududa at alinlangan. Abutin man ng 48 taong paghihintay, ang pagtindig sa nararapat at paniniwalaan ay debosyon ng martir na kailanman ay hindi mawawala. Tingin mo ang aming himig. Ang martir ay ibinuhos tugon sa tawag ng Diyos.